Hey guys, what's up? Redmond Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, okay, mag-testing lang tayo or mag-FPS test tayo, no? Okay, ng isang GNG Lev AR-15. Airsoft lever action gas type non-blowback rifle. Okay? So, marami kasi nagtatanong sa akin kung ano daw yung difference ng Redman Toys Edition na GNG Lev AR-15 dun sa regular na version. Okay? Yung sa hindi Redman Toys Edition. Okay? So, hindi ko pa siya nabablog. Kasi nga, usually, pinipick up kasi dito sa store yung mga Lev AR-15 kasi nga mahaba siya. Okay? So, parang ang mga bumibili is taga Manila. So, parang nagsischedule na lang tapos pinipick up nila dito. Okay? So, ngayon, actually, for this one, ano rin to actually, Manila din to, pero papalalamove na lang, no? Sa, nakalimutan ko yung address. Parang, saan ba? Nakalimutan ko yung address, okay? So, anyways, kay Sir Benny to, Sir Benny, this is your unit. So, I'm just going to test it and then I'm going to send it to you, okay? So, ito na yung ano. So, ano nga ba difference na Redman Toys Edition na Lev AR-15 sa standard? Ang difference nila is yung power. Okay, so, basically yung valve. Yung valve sa loob ng Lev AR-15, kasi meron siyang valve, ito, pina-upgrade na natin. Ginawa natin yung pinakamalakas na valve. Yung pero pinakamalaking, basta yung pinakamalakas. Kasi, syempre, alam niyo naman, di ba, meron kasing si GNG kasi, medyo parang ano siya, parang hindi ko alam kung ano, basta, paano ba explain? Kumbaga, international siya eh. So, parang, sabagay, iba, international din naman eh, no? Parang ano sa kanya eh, parang majority yata ng client ni GNG or yung customer ni GNG is US, Europe, parang ganun, di ba? Tapos, parang mahigpit kasi dun. So, yung mga FPS nila dun, parang 340, 360, parang ganun. Hindi sila pa pwede lumagpas dun using 0.20 ah. Kasi nga, sa kanila, syempre parang sport lang, yung the idea of airsoft, parang ano, hindi ko alam eh, paano ma-explain eh. So parang mas maayos yung mga tao dun, parang ganun ba? Pwede natin sabihin ganun, mas maayos. Kasi kumbaga sila, ini-enjoy lang nila yung sport, ayaw nila magtalagang sakitan. Nagkataon lang na, syempre, alam mo naman tayo dito, wala naman tayo, kasi doon kasi may regulation eh. Ito naman tayo sa Philippines, wala namang regulation. Alam ko meron din eh. Actually, pag chinek ninyo, merong regulation ang power ng airsoft. Nagkataon lang na hindi lang mahigpit, hindi lang siya mahigpit na pinatutupad. Pero parang alam ko may nakita ako na kung ilan lang yung pwedeng power. Okay? Pero sa ibang bansa, mas mahigpit siya. Okay? So, usually, ganun lang FPS na to, 380, ganyan, 360. Kahit na yung mga rifle ni GNG, ganun. Okay? So, ngayon, si GNG kasi, marami siyang version ng valve. Okay? Parang 6 yata yun or 5. So, ang ginawa ko na lang is, pinakabit ko na lang yung pinakamalakas. Parang, tapos na, usapan. Pinakamalakas na. Okay. Ay, walang alanganin pa eh. Kasi total, actually, hindi ko alam kung ilan yung pinakamalakas eh. Ngayon ko na nalaman. Okay, so ngayon malalaman natin, pakita ko sa inyo kung ilan. Okay? So, actually, na-explain ko na sa previous na mga vlogs ko kung ilan yung nakukuha natin na result, di ba? Pero ngayon, may chrono tayo, so pakita ko sa inyo. Okay? So, ito yung magazine, nilagyan ko na ng bala. Hindi ko alam, kung parang, basta sinagad ko, parang 30 ata, 32. Okay? So, nilagyan ko na rin ng gas. So, papasok na natin. Okay, ayan. So, hindi ko pa siya napuputok, no? So, first time. So, hindi natin alam kung ano mangyayari. Okay? So, ito, turning on the chronograph. Ayan, guys. 0-0 yan. Alright. So, ito na. Yung nga, medyo mahaba. So, dito tayo. Hindi naman natin ako mabibingi dito kasi hindi naman to blowback eh. Okay? Parang airgun lang siya eh. Okay, so, firing. Oo. Ito yung nakuha natin dito ah.
501.8. So, yung bala na ginagamit natin, syempre, yung standard na 0.20. Okay, yan, ganyan, 0.20. Pero, hindi ito Kasi ito, di ba, Jerto, naubos ko na eh. So, ang ginagamit natin, yung mga high quality na made in Taiwan na 0.20 na. Taiwan na yan, laman na yan. So, kinuubos ko, tapos sabay, diyan ko na nilalagay yung mga made in Taiwan. Okay? So, ito. So, 501.8, yan yung mga bala natin na, ano ba? 0.20. Okay? Kasi mamaya, isipin nyo iba, hindi 0.20 yan. Mata-check nyo naman. So, kunwari, if ever wala kang tiwala, if ever naman pwede nyo naman gusto nyo, dalhin nyo sa ibang airsoft center, tapos gamitin nyo yung bala nila or something. Okay? Basta tayo, honest tayo. So, ito, teka lang. Second shot, kinasa ko na ba to? Hindi pa pala. Okay. So, ayan, pag kinakasa siya, kailangan medyo sagad, Kasi, yung parang nozzle niya, pag hindi mo siya sinagad, di nakukuha, Hindi ko alam. Kung parang, okay naman. 491. Okay, 491.4. Dati naisip ko nga, di ba, siya short stroke? Pero okay na rin kapag sinasagad mo siya para ma-exercise ka. Alam mo yun? Yun nga lang, mas mabagal nga lang konti. Pero, okay lang. So, medyo nangabit yung kaliwang braso ko. 491 for the third shot. Okay. Yung ngayon lang ako nakakuha ng 500 kasi previous, nasa 480, meron 475, meron 490, no? Yung sa akin kasi, 480 yun, yung akin, yung unit ko. Tapos, may kumuha isa, 475. Tapos, may kumuha rin isa, 490. Yun yung mga first shot, Sinasabi ko yung mga first shot, parang ganun. Pero depende rin kasi minsan, alam mo yun, parang, pag nag-475, yun yung first shot niya. Tapos, parang 470 something din yata. Kakalimutan ko na. Parang umangat yata. Parang nag-480 yata yung next shot niya. Parang gano'n. Tapos nag-480 ba? O 479, gano'n. Tapos parang nag-stable lang siya doon. Siguro mga naka 5 shots kami. 470 plus siya. Okay. Tapos doon sa 490, nakalimutan ko na. Parang gano'n. 490, tapos sabay 488 yata. Tapos, gano'n. Okay. Ayan, basta malakas. So, ito, pang fourth shot. Teka lang, kasi hindi ko alam kung diretso 492.6. Ayoko naman barilin yung chrono ko. $489. Okay. Ngayon, hindi ko alam kung pag in-adjust yung hop, kung tataas ba o bababa, Basta to, out of the box ko lang to ginawa. Parang naka-lowest setting yata to Yung hop na to, parang lowest setting. 487.4. Okay. Ah! 488.2. Para medyo kulang na ako sa ensayo, 486.8. Okay, so yun ba daw? Pang ilang shot na to? 8? 8 shots? 8 shots! Kung nating 10. 490.2. Okay, so last shot. Wala naman tong full auto So, wala na ibang testing. 486.1. Okay? So, yan. Okay na yan. Hindi naman natin matitesting yung full auto dito. So, ngayon, ubusin ko lang lahat ng bala. Check lang natin siguro kung okay yung magazine. So, ito guys. Check natin. Grabe, accurate sobra.
So, ang binabaril natin, 2.5 meter targets, no? Tapos, ang binabaril ko, 2 inches diameter na target, no? At 2.5 meter, kapag ginamit mo yung fiber optic na front and rear sight, which I highly recommend using, yung hits mo sa baba. Okay, sa baba siya. Kasi, mataas kasi ito kaysa sa barrel ano. Meron siyang distansya, may ganyan kasi. 'Di ba? Kaya masyado kasing malapit 'yun. So tendency pag yung nilagay mo yung bilog ng ganun, lagay mo sa gitna, yung hit mo nandito sa ilalim. Ganun siya. Okay? So, mga rifle kasi talaga, pag ginagamit mo yung mga sights, pang malalayo sila. Pagka pistol, ayun, kahit papaano, kasi ang pistol, di ba, yung barrel ng pistol, malapit siya dun sa taas iron sight Ganun siya. Okay? So, ayun. So, ang nangyayari, yun nakikita ko, ginalagay ko sa gitna, tapos tumatama sa ilalim. Pero, ano siya, if I want to hit the center, a-adjust lang ako. So, ang gagawin ko yung bilog, ilalagay ko yung, pag nagtingin ako ng iron sight, yung red dot, yung, baga, ano ba, yung aiming ko, lalagay ko doon sa ibabaw ng bilog. Dito ko lalagay. So, yung fiber optics, di ba, naka-point siya dito sa ibabaw. Kasi, ang tama niya, sa ilalim, sa gitna. Nagets? Okay. So, yun, ubusin lang natin to. Nahihirapan ako, may papel, may ano, yung label. Hindi ko alam kung ilan yung ano Siguro ang distance niya, 2 inches Parang 2 inches yung gap O, parang 2 inches kaya yata to. So, pag nilagay ko dun sa top nung 2 inches, hindi naman 2 inches. Kasi pag nilagay ko dun sa top ng 2 inches, yung tama niya, right below the center. So, parang ano siya, 1.75. 1.5 yata, parang ganun. Tama ba? O, parang 1.5 inches. Okay, so, ganun. So, siguro, pag gusto mong makuha yung gitna, 3 inches, tapos yung pinaka-top nung 3 inches. Ito, meron akong 3 inches. Subukan natin. 3 inches, lalagay ko dun sa pinaka-ibabaw. Tandaan nyo yung distance ko dun sa target, 2.5 meters. So, lalagay ko yung iron sight sa pinaka-top, no? Pinaka-tip nung sa bubong, sa taas. Tapos, bang. O, yun, sa gitna siya. Gitnang-gitna nung, gitnang-gitna ng 3 inches. Okay, so, ganun lang. Na. Hindi ko alam kung ilan nakas. Basta nung sinabi ko wala naman ang bala. So, nakailang shot tayo. Wala nang bala. Ayan. Okay. So, nauubos siya kasi nga, ganitong klase yung bagong design ng magazine ni GNG. Yung para may nakalawit. Okay? So, Sir Benny, okay na tong unit mo. I'm going to pack it na and then I'm going to send it to you. Okay? So, ayun guys. To everyone who wants to order, message nyo lang ako. Okay, search nyo na sa FB, Redman Toys Raymond. Search nyo FB page natin, Redman Toys Airsoft Philippines. Okay? In the future, baka gawa ko ng bagong FB page. So, iniisip ko pa. No? Text nyo ako, 0922-632-7722. And sa Viber. Guys, siguro mas maganda pag sa Viber. Kasi iba natatanong sa akin, Sir, baka scam to or something, di ba? Viber nyo ako sa same number, 0922-632-7722 or sa Telegram. Ganun din, same number, 0922-632-7722. Okay? Hindi na yung mag-scam kasi yun yung number ko Ako na yung sasagot sa inyo Nagets ninyo? Tapos yung Gcash ko, yun na rin yung Gcash ko. So, malabo na rin bang scam-scam dyan. Tapos kung gusto ninyo, payments, pwede kayo mag-Gcash. Kasi sa Gcash, di ba, meron yung parang anti-scam. Tapos magdadagdag ka lang ng 30 pesos. O yun, pwedeng gamitin nyo yun.
Or kung gusto nyo, mag-Cebuana kayo sa akin, Cebuana. Kasi pag Cebuana, di ba, gamitin yung pangalan ko. Tapos pag i-claim ko, pangalan ko yung ginagamit ko pag Cebuana kasi ako nag-claim eh. Tapos syempre, pag i-claim ko doon, kailangan ko mag-present na ID, di ba? Ganun yun. Para kung sakasakaling scam, papahuli nyo o whatever, nakaregister doon. Okay. So, ayun guys. Thank you for watching. Until next vlog. If you have any questions, message nyo lang ako. Kung kaya ko sagutin, iba-vlog natin. Okay? Or kung sobrang dali lang, sasagutin na katarekta. Pero pag mahaba explanation niya, kailangan talaga binablog. Okay? So, ayun guys. Thank you for watching. Until next video. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.